Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso nyo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagbabago nito. Wag mo ipilit ko na sa iyo to ha, kasi marami kayong energy sa mundong ito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bagay na dapat maiwasan or kailangang i-fix. Tingnan natin, makaka-receive ka daw ng gift or ikaw ang magbibigay ng gift with someone. Great happiness, may mga great happiness or makakaramdam ka ng feeling blessed or feeling happy in a second half. Yan, doon din yung sitwasyon na there's a harmony situation, parang magiging calm yung situation ng iba sa inyo. Yan. Or magiging panatag yung feelings mo rin sa iba sa inyo. Celebration, fun, enjoyment. Ayan, oo nga, no. Yan, magkakaroon talaga ng mga celebration or something enjoyment happen sa inyo this second half kasi nga it's December talaga, no? Stepping into a new experience, paaring iba sa inyo is may bagong pagtahak na gagawin sa buhay or magkakaroon na ng mga pagle-letting go or may mga bagay kayo na susubukan, aalamin or idea ito sa iba, no? Yun ang nakikita ko sa inyo. Yan. You are a highly thought of. May mga bagay na syempre babagabag pa rin sa isipan mo, no? Maiisip mo pa rin ganyan sa nakikita ko dito. Or pwede rin naman ito, pwede ito is the past. Yan, maaari may mga may isip ka of the past o kaya thinking about something to do things. Gagawin ko ba ito? Ito, ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan. May mga pag-iisip na ako nakikita sa iyo or andun din yung situation na thinking about something, giving a happiness sa isang tao or sa mga tao or sa mahalaga sa buhay mo. Pwedeng iyon. O kaya mga bagay na gustong subukan sa buhay. Pag-iisip. A journey either physical or a mental. Andito talaga siya, no? Iba sa inyo, habang tumataka kayo ng journey sa buhay nyo, marami pa rin napapasok o gugulo sa inyong mga isipan. Ganyan. Meron ka pa rin mga bit o dala-dala, no? Na burden or any situation of worrying, pwedeng or natutot mo yung bagay na yon sa iba sa inyo. Pwede rin na ito is feeling burden, lalo na when it comes to a physical. Pwedeng you are busy, ganyan, may mga bigat na nararamdaman, may mga stress or struggle, or baka busy lang talaga kayo, nagiging hard yung situation mo, pero pilit mo na kahit, alam mo yung kahit makipot yung daan, pinipilit mo pagkasyahin at gawin yung bagay, yun na yun. Yun sa iba sa inyo. And syempre, meron pa rin tayong happiness. Maaring nahandito rin sitwasyon na makaka-receive ka ng mga magaganda o mabubulaklak na salita at makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan or pwedeng ikaw ito sa kanya. Magbibigay ka na gano'n. At makakaramdam ng mga happiness. Maaring iba sa inyo is may mga alaga kayong ibon, no? Or something animals, kung ano man yan. Yan ang nakikita ko sa iyo. And a sincere wish will be granted. If you are sincere in that situation in life, halimbawa may mga bagay ka na idea, gustong gawin, gustong tahakin, if you are serious doon, it will granted. Mahirap man iyon, wag ka mag-overthinking, mahirap man yun, pero mag-grant yun. If you are very seryoso doon sa bagay na yun, ha? Pwedeng trabaho, karelasyon, idea, creation, passion, pwedeng kung saan yan. Kasi andito, marami siya dito, ito. Marami siyang di ba, successful. Ibig sabihin, you will be success. No? Huwag kang mag-overthinking or magda-doubt in that situation. No? Pero you need to trust your intuition. Yan. Baka iba sa inyo is tatahak na talaga kayo ng bagong sitwasyon.
Alam mo, mag-a-apply ka, o kaya may mga bagay kang subukan, gawin mo siya, and you will be success. Kasi tingnan mo, diba, needle yan, tapos maliit lang naman yung butas ng needle, diba? Ibig sabihin, kung sincere ka doon, mag-grant yun. Kahit mahirap man yan, o kakabahan ka, or magda-doubt ka, wag kang susuko kasi it will grant. Kumbaga, challenge yun sa'yo. Tapos, ang dami pa ditong positive, diba? Your energy. May mga bagay, kung titingnan ko dito, may mga bagay ka rin na pipilitin na makamit dito sa sitwasyon. Your energy. Okay. Ang gulo lang yun. Ang gulo yun. Okay, energy mo. Feeling sad. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na maaring mahatak ka ng nakaraan or you're feeling sad. May mga tension siguro na hindi pa natatapos para sa'yo. Yung kaya nandun na si highly thought of. So nakikita ko dito. Also, energy mo rin. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka nasisiya sa atin. Maghahanap ka ng katotohanan. May mga bagay ka na aalamin. Magkakaroon ka ng pagmumuni-muni. Nandun din yung point na siguro sometimes mapapaisip ka na parang you want to be alone muna and gusto mo na mag-isolate sa sarili, pwedeng iba sa sa inyo ganon. May mga sitwasyon din ako na parang urong-sulong or a back and forth situation, ganyan. Doon sa retirement or retiro, parang something ganon. Parang may mga bagay ka na gusto mong ayusin or maibalik or isaayos, parang ganun ang nakikita ko no. Also, energy mo, siguro andun yung kasi andito ka sa point ng buhay mo na gagawin mo yung lahat para sa mga tao or sa taon na mahalaga sa'yo. Alam mo yung kahit mahirap, gagawin mo yun para sa kanila. Kahit na minsan, nandun na yung may mga nananakit sa'yo, di ba? Masakit yung likod mo, masakit yung tiyan mo, masakit na yung mga bagay-bagay, ubuto-buto mo, ganyan. Nandun ka sa point na yun sa nakikita ko. Yun ang nakikita ko sa'yo, energy. Na yung iba naman sa inyo is you don't know. Parang nandun ka pa sa point na sa kaliwa ba ako, sa kanan ba ako, sa diretso ba ako, dito ba ako, ganito ba, ganun ba. Nandun ka sa point na yun. Parating. Trust your intuition dito sa sitwasyon. Parating kay Taurus. Meron ka din dito na mga pinagdadasal. Ganyan. Sabi meron kayo mga pinagdadasal ng mga bagay-bagay. Ganun. Parating. Ano pa mangyayari dito, universe? Oh, okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo is there's an offering. Vice versa tayo, hindi ko binakita pangalan mo. There's an offering. Either may mga tao mag-o-offer sa'yo or ikaw mag-offer, ganyan. May mga dealing, collaboration, o kaya pag-aalok na pwedeng pagkakaperahan, pwedeng ganun. O kaya naman, pwede rin na halimbawa, kung may trabaho ka, diba, yan, haba ng oras, ganyan. O kaya sa iba sa inyo, hoping hindi kayo lahat ito. Kasi iba dito, hindi ko alam why, pero ang nakikita ko kasi, either wala kayong trabaho or yung ipon nyo or wala. Hoping hindi kayo to, no hoping. Kaya sinasabi to, you need to save money rin. May mga sitwasyon na parang you're hiding something. Siguro when it comes to emotions, hinahide mo na lang yung emotions mo dito sa sitwasyon na to. Yun. So parating yan, mga dealing, collaboration, partnership, ganyan. Magkakaroon ng mga pagpaplano, pwedeng magkakaroon ng mga teamwork situation sa iba. Ako nakikita sa iyo yan. Or pwedeng pinag-iisipan mo yun.
na gusto makipag-cooperate ba ako, hindi, pupunta ba ako, hindi, mga gano'n. Parating din sa'yo is medyo may pagka-short, hoping hindi kayo 'to, there's a shortage situation. Puwedeng masho-short ka sa pera mo, masho-short ka sa ganito, ganyan, mga gano'ng sitwasyon. Ingat na lang din kayo kasi, collaboration is coming din ano. Mag-isolate ka raw eh. May tao makikipag-usap sa'yo, pero mag-ingat ka sa kanya. Bakit? Ba't siya pinag-iingat, universe? Aba, 2 tao to ah. 2 tao mo? Sabi dito, you need to be aware. Kung this is a relationship, you need to be aware. You need to choose one. Kung ito naman to is may biglaan daw na hihingi sa'yo ng tulong o may biglaang bibigyan ka ng tulong. May mga biglaang magaganap o mangyayari. May biglaang makikipag-usap sa'yo. This person is a past person. Pwedeng dati mong kaibigan, dati mong karelasyon, dati mong there's a connections. Ako nakita. Sa iba naman sa inyo is baka bigla mong maiisip na yung mga nakaraan na sitwasyon, nakaraang tao, nakaraang relasyon, nakaraan. Marirevisit mo yung iyong mga nakaraan. Good or bad man yan. Sa nakikita ko, so there's a good news, ano. Pero bakit may gusto kang gawin? May pinag-iisipan ka na gusto mong gawin. Pero nagdadalawang isip ka. Dito. May pagdadalawang isip. Or doon ka sa point na nagkakaroon ka ng doubt in that situation. Sabi sa inyo is maybe you're waiting for something. Dapat iwasan niya. Iwaano mo dito ha. Ingatan mo yung sarili mo dito, no? Yan. Kumbaga kung kinakailangan mo rin na sometimes is mapahinga or mag-say no, gawin mo. Ganyan. Kasi baka mamaya magkasakit ka talaga. Diba? Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan. Hindi ko makuha oh. Diba? Okay, dapat mo iwasan yung madaliin ang mga bagay-bagay. Yon, iwasan mo din yung hindi ka makapagplano. Iwasan mo yung ma-out of balance o ma-imbalance ka. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang. Kumbaga nandiyan sila pag kailangan ka nila or ikaw ito, huwag kang maging ganun, ganyan. Iwasan mo yung mag-isip ng kabiuguan. Ganyan. Yung mag-isip na, bahala na. Iwasan mo yun. Hindi naman kasi nakakagood din kasi yung mga bahala na situation, di ba? Yan. Iwasan mo yung, siyempre yung pabigla-biglang salita na hindi mo pinag-iisipan. Pwede rin kasi yun na makasakit sa ibang tao o kaya hindi ka nila maintindihan. Ganyan. No? Ingat na lang din. Ingat ka na lang din sa mga ganung bagay. O yung magkakaroon ka na, may mga travel yung iba, no? Malapit man o malayo yan, magkakaroon ng mga getting together, another message to getting together, either family unity, reunion, close relationship, happiness. Sabi, you will enjoy the fruit of your labor din kasi dito, no? Maaaring magkakaroon ka na connection sa tao na fire sign, tsaka earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius. Yun na nakikita ko dito. O so, meron din palang water sign, Pisces, Cancer, and Scorpio. Wala nga lang, air sign. Ako nakikita, hindi ko alam why. Baka hinangin na. Pwede iba dito is makasamahan mo sa trabaho o kaya naman is may mga pag-uusapan related to kasal or may pupuntahang kasal o kaya is may coming home. Pwedeng uuwi ka or may pauwi, ganyan. Or galing probinsya, galing kalapit baryo, pwedeng ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta yung love ni Taurus po?
Halimbawa, meron kang kapamilya na mga nag-dorm o kaya ay nasa ibang lugar, sa ibang bansa, baka biglang umuwi sila, mga ganun. Or maybe ikaw ito sa kanila. Mga vice versahin mo na lang, no? Your love. Alam mo, pag-uusapan ka or kaya handun ka sa sitwasyon na na pupunta ka sa mataong lugar. Pwede rin na kasi na you are in a social media. Ganyan. Networking, social media, artista. Okay. Sa mga single dito, meron ka daw kakilala. Maybe a friend or nakakausap mo na siya na interesado ito sa'yo. Or ikaw ang interesado sa kanya. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. No? Kaso yung iba sa inyo kasi is, you're putting a guard. Pwedeng meron na kasi kayong karelasyon or vice versa tayo, meron na kayong karelasyon, kaya you put a guard. Pero nagkakaroon ka ng parang, uy, parang interesting tong tao na to, yan. Pero may makikilala daw kayo. Yun ang nakikita ko sa'yo. No? Eh, kung meron na kayong karelasyon, huwag ka nang pumasok dito sa gulo. Eh, sabi ganun eh. Ganun lang yun. Di ba? Huwag na kayong gumawa ng kumunoy, natatambugan nyo pa. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay. Kasi, dito sa sitwasyon, yes, nagkaroon ng rejection. Nagkaroon ng rejection, you value this person. So, nakikita ko to. Yes, there's a deep wound or there's a battle situation happen in this life. May mga bagay talaga na nagkaroon kasi isa dito is free. Parang, they feel free. Ang nakikita ko sa kanya, o andun siya sa sitwasyon na napaka-active or marami siyang, pwede rin na nagkakaroon siya ng maraming interest in some aspect of life. Pwedeng sa ibang tao, ganyan, or maaligaga, pwedeng ganun. Pero may third party kasi sa iba, sa nakikita ko dito. Pwedeng may anak na rin yung karelasyon mo or maybe ikaw itong may anak. Hindi lang ikaw kasi yung kausap niya. Or maybe ikaw ito may iba pa siya kausap. Pero ang nakikita ko dito is, isa sa inyo, they still holding itong relationship na to and want ng resetting at ng new beginning. Kung kayo naman is naghihintay kasi isa, can be feeling stuck and waiting for something or naghihintay talaga na for a sign, pwedeng ganun, na kailangan ko na ba itong i-let go, ganyan, nagkaroon talaga ng conflict, naging very patient yung isa. Okay, kung kayo naman is in relationship, dito sa relasyon, happy ka naman, you are happy, yun nga lang, may mga point talaga na hindi ko pa nakikita yung growth ng relationship. Ibig sabihin, maaaring may mga hinihintay pa kayo ng mga bagay-bagay o nai-stuck kasi ito. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na may balakid in this relationship, ibig sabihin. Yun ang nakikita ko. Pero nakita ko naman you're happy. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa sitwasyon, isa sa inyo, may ibang kausap or nagkakaroon ng interest with someone. And then also, or pwede rin na meron siyang sitwasyon na still holding niya pa sa ngayon. At hindi niya mabitaw-bitawan, pwedeng ikaw ito or siya ito. Yun ang nakikita ko dito. Medyo magulo yung sitwasyon. Hindi, magulo as in magulo. Pwede rin kasi na may karelasyon na iba, may anak, may pamilya. Ganon. Sa iba is, they thinking of you as a person na who can lean on, or a person na pwede ko makausap, a person like a friend, a person who can support and give me a love, or na makaka-receive ako ng love and support. Yung ganon. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi kayo to. Kasi ang nakikita ko dito, yun, ganon. Ang nakikita ko. Parang enjoying life situation. Yun ang ate, mahal niya ba ako? Mahal ka niya. Kasi,
as a friend, sabay ganun, as a person who can support me and understand me, parang ganun ang nakikita ko dito. Kumbaga, hindi niya pa kaya, or ikaw ito, hindi niya pa kaya ibigay sa'yo yung full of love or full of na hinihiling mo. Hindi niya kaya ibigay sa'yo. Maybe sa ngayon? Sana sa ngayon lang, no? Money, Taurus. Your money. Okay, pagdating naman sa money mo, ang dami naman universe. Kinuhalat eh. Okay, pagdating sa money mo, yes, there's a successful, nandun naman yung kasaganaan, there's a reward coming, ibig sabihin may mga ginawa ka in the past na sobrang nahirapan ka talaga at nagkaroon ka ng frustration, and this time, you're blessed naman. There's a reward or there's a blessing coming into your life. Kumbaga, nandito rin yung no? You will enjoy the reward of your success because of your effort. Kung ano yung binigay mo na effort na yun yung mariisip mo. Yun. Maaring sa iba sa inyo, is medyo frustrated lang. Siyempre, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yung yung cause na yun na bakit naging ganun. Kaya, alamin mo kung you need to accept na lang pala yung sitwasyon na yun. Kasi, alam mo kasi kung bakit ka naging ganun. Diba? Pero nakikita ko sa'yo dito, you're happy. Sa ginawa mo na yun, happy ka naman. Sa nangyari na yun, happy ka naman. Yun nga lang, parang you are suffering naman din sa nakita ko. Kontento ka naman sa nakikita ko dito. Yun, may konti lang hirap ako na nakikita sa'yo. Siguro may mga sitwasyon na nagkaroon ng biglaan o may mga bigla kang ipinursu, bigla kang ginawa, biglang nagplano, biglang gano'n. May mga biglaang magaganap o mangyayari din. Parang you planting a seed in some aspect of your life. May tao dito na na hihingi, parang connect, either magkakaroon siya ng text message or communication sa'yo, maka-receive ka or ikaw mag-receive, parang hihingi siya sa'yo, related ang money. Parang may sinasabi siya na na lungkot, ganyan. Baka tutulungan mo siya or hihingi siya ng tulong or blessing, advice. Dito sa pera mo yung sa iba sa inyo, kailangan mo daw magkaroon ng disiplina. Pero alam mo, nakita ko, di ka naman ganun kahirap kasi nakakakain ka naman. Nabibili mo naman yung gusto mo. Diba? Kahit pa paano, meron. Iba dito, to, abundance. Yung alam mo yung hirap na ginawa mo. Basta sabi ko naman, di ba, you will enjoy the reward of success na pinagbigyan mo ng effort. Kung gaano ka talaga nagbigay ng effort doon, yun yung achievement mo. Dito, okay. May mga mapag-uusapan kayo related to a territorial, travel, or adventurous, parang ganun. Ako nakikita dito. Or pwede rin ito is trabaho, no? Yan. May mga tao ka raw o may tao na dito, another message na hindi kayo magkakaintindihan. Yun ang nakikita ko. Okay, when it comes to advice, start a new beginning in life. Kung may mga bagay na kailangan na ikat na, i-let go na, sinasabi dito. And then, need mo daw ng harmony or kinakailangan na ng solutions in some aspect of your life. Ito na yung sinasabi na kailangan mo na rin na tumahak ng bagong journey into your life. Pursue your idea, kung ano yung mga idea na naiisip mo. Pursue mo yung mga creation mo, and then try to communicate or need mo talaga ng mental clarity kung ano yung mga bagay na kailangan mong aksyonan, i-let go, gawin, kung anong project ang gusto mo, ganyan. And syempre, it's up to you to make it happen. Ibig sabihin, this is a time to take it action. Kung gusto mo talaga ng bagong trabaho or bagong situation in life, take it action. Try to innovate,
or level up yourself, and then syempre, trust your intuition. Make a fresh start and start a new beginning in life. This is the time to change. Kung saan man yan. Sabi nga nila, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Medyo na-blanco ko doon kasi hindi ko alam kung ano yung doon eh. Yan, umiwas ka sa conflict, umiwas ka sa magiging magugulo yung sitwasyon, pabago-bago yung isip, ganyan, pagpapaliban, iwas ka. Arigato namasay, God bless.